Sobrang against talaga ako sa teenage pregnancy, yung tipong wala akong pakialam sa istorya ng tao. Basta nabuntis ka ng maaga ay parang nauumay ako dahil produkto din ako ng teenage pregnancy at ang nanay ko ay nabuntis nung siya ay 16 pa lang. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Ice at sobrang bata pa ng kanya mga magulang nung siya ay ipinanganak. Kaya walang ibang ginawa ang mga magulang niya kundi magpaka-immature, away dito at away doon. At hanggang ngayon ay sariwa pa sa isipan ni Ice ang mga bangayan, sakitan at sumbatan ng kanya mga magulang. Mabait naman daw ang tatay ni Ice dahil pininandigan silang mag-ina kahit sobrang terorista ng kanyang nanay. 7 taong gulang na si Ice bago pa siya nasundan ng panibago niyang kapatid, pero bago pa nangyari yon ay palagi na lang sa kanya ibinubunto ng kanyang nanay ang galit niya sa mundo. Ipinananakot din siya sa kanyang tatay na kapag hindi umuwi ang tatay niya ay jojombagin ng husto si Ice. At hindi lang yun basta pananakot at tinutotoo talaga ng nanay niya, habang yung tatay niya naman ay super trabaho lang at mapagmahal sa asawa at sa anak. Ang lolo at lola naman ni Ice ang nagiging tagapagtanggol niya sa tuwing wala ang kanyang tatay. Dahil palagi din siyang ginagawang punching bag ng kanyang nanay at madalas din sabihin sa kanya na kung hindi lang kasalanan ng magpalaglag ay pinalaglag na lang sana kita dahil ikaw ang sumira sa buhay ko. Kaya noong 9 na taon na si Ice ay natuto na siyang sumagot at sinabi niya sa nanay niya na sana hindi mo na lang talaga ako binuhay dahil nagkakasala ka din naman sa ginagawa mo sa akin sa araw-araw. Hanggang sa noong nag-grade 3 na si Ice na tuluyan nang nawala na pakialam sa kanya ang kanyang nanay, habang napalayo naman sa kanya ang kanyang lolo at lola. Kaya madalas din siyang mabuli noon sa eskwelahan dahil pumapasok siya na dugyot at wala man lang kaayos-ayos. Kaya kung titignan ni Ice ang kanyang sarili ay masasabi niya na parang lumaki siya na walang mga magulang. Kaya sa mura niyang edad ay hindi niya na rin masisisi ang kanyang sarili kung paano siya natutong sumagot sa kanyang nanay. Matagal na panahon ding napalayo sa kanya ang kanyang lolo at lola at nung pagbalik naman nila ay nakita nila kung paano sumagot sa kanyang mga magulang si Ice at doon na rin sila nawala ng pakialam kay Ice. Kaya simula nun ay itinatak na ni Ice sa kanyang sarili na wala na talaga siyang magiging kakampi kundi ang kanyang sarili na lang. At noong tumungtong na ng high school si Ice ay doon niya na napagtanto na mas gusto niya nang kasama ang kanyang mga barkada kaysa sa kanyang pamilya. At taong 2018 nang sinubukan niyang showtayin ng kanyang sarili dahil hindi niya na kinakaya ang sama ng loob at mga problema. Dinala siya sa ospital ng kanyang pamilya at nangako ang kanyang mga magulang na hindi nagagawa ng masama para kay Ice. Pero sa una lang naging mabait sa kanya ang mga magulang dahil nung tumagal-tagal ay palagi ding naisusumbat sa kanya ang perang ginastos sa kanya sa ospital. Sinabi rin sa kanya ng nanay niya na yung perang ginastos sana sa kanya sa ospital ay ginastos na lang sana sa kanyang pagpapalibing. At bakit pa daw siya nabuhay ay wala naman daw siyang kwentang anak, kaya lalong naging mas masama ang ugali ni Ice sa kanila. Tumaas lalo ang kanyang anger issue, naging pilosopo at naging bastos na manalita at umaabot na siya sa punto na palagi na lang siya napapatawag sa guidance dahil natuto na rin siyang mag-inom sa edad na 12. Pakiramdam kasi ni Ice ay sa tuwing sinusunod niya ang kanyang barkada ay mas mainam pa dahil hindi naman siya nasusumbatan ng mga kaibigan niya. Kaya noong panahon ng quarantine ay lalong bumagsak ang mental health ni Ice dahil araw-araw niyang kasama ang kanyang pamilya at walang tsansa na makalabas siya ng bahay. Puro sumbat at pananakit lang ang napapala ni Ice at ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay ginagaya na rin ang panunumbat kung paano siya sumbatan ng kanyang mga magulang. May isang senaryo pa na nawala ang ID ni Ice at nagmamadali siyang pumasok pero binadibag ng kanyang mama ang gamit niya sa labas ng bahay. Kaya naglakad na lang siya habang umiiyak at habang walang tao ay may lumabas na isang matandang lalaki na nakabike. Muntik nang may mangyaring hindi maganda kay Ice, mabuti na lang at siya ay nakatakbo kaya nanatili yung sikreto sa kanya hanggang ngayon. At may mga grupo ng babae na lumapit sa kanya nung araw na yon at tinanong kung ano ba ang nangyari sa kanya, pero pagkatapos nun ay lalo na lang siyang naging pariwara. Sinubukan niya rin naman mag-serve sa church dahil nababawasan ang sakit na kanyang nararamdaman, pero nawawalan lang siya ng gana dahil pag uwi niya ay aawayin lang ulit siya ng kanyang pamilya. Papangit lang ng papangit ang ugali ni Ice kaya parang niloloko niya na lang ang kanyang sarili sa tuwing pumapasok siya ng simbahan. Naisipan din noon ni Ice na magpabuntis na lang sa kanyang boyfriend para mapalayas na siya sa kanilang bahay, pero sobrang swerte niya na hindi siya nabuntis ng maaga. Mas lumalala pa ang pagiging suicidal ni Ice dahil sa tuwing nagkakaproblema siya ay palagi niya na lang gustong tapusin ang kanyang buhay. Dahil hindi lang siya minalas sa mga magulang kundi minalas din siya sa mga kaibigan, kaya wala siyang mapagsabihan ng kanyang mga hinanakit at naipon ng lahat. At ang pinakamasakit ngayon kay Ice ay nakikita niya na kung ano yung naranasan niya noon ay nararanasan na rin ngayon ng kanyang mga kapatid. Wala naman silang magawa dahil yung tatay ni Ice ay takot din sa kanyang nanay. Kaya ang naisipan ni Ice ay i-address sa kanyang pamilya ang kanyang nararamdaman, pero pinagtawanan lang siya ng lahat. Kaya kung tatanungin daw ba natin si Ice kung bakit hindi siya magsumbong sa barangay ay ginawa niya na rin daw yun. Pero baliwala din dahil yung mga nagtatrabaho sa kanilang barangay ay barkada din ng kanyang nanay. Baka meron kayong maipapayo para lalong mas tatagang ko pa para hindi manalo ang palagi na lang bumubulong sa akin na tapusin ko na ang lahat. At ito po ang dahilan kung bakit ayoko sa teenage pregnancy dahil ang mga anak nila ang nagsasuffer sa mga problemang wala naman silang kinalaman. Pakiramdam ko din ay naiinggit sa akin ng nanay ko
kung bakit palagi na lang siyang galit sa akin dahil na-spoiled ako ng lolo at lola ko. Na kahit kailan ay hindi nila yung nagawa sa nanay ko. Lumaki ang nanay ko na tita niya lang ang palagi niyang kasama. Ang tanging natanggap lang ng nanay ko mula sa lolo at lola ko ay pera pero walang kasamang pagmamahal at atensyon. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At dito ko lang sa ending na intindihan na kulang din pala sa aruga yung nanay mo. Kumbaga parang hindi siya minahal ng mga magulang niya kaya hindi niya alam kung paano din magmahal ng sarili niyang anak. Kasi kung ibubuod natin yung kwento, parang ang sama lang talaga ng ugali ng nanay niya. Yung literal na masama lang talaga yung ugali kasi hindi siya nakaranas ng pagmamahal. Karamihan kasi sa mga kwento natin, kung sino pa yung mga anak na hindi nakaranas ng pagmamahal ng mga magulang, sila pa yung mga nagiging mabuting mga magulang kasi ayaw nilang maranasan ng mga anak nila yung pinagdaanan nila noon. Pero sa kwentong ito ay parang umulit lang yung cycle. Kumbaga napabayaan yung nanay mo kaya pinabayaan ka din niya. At gusto ko lang din sabihin na hindi naman lahat ng nanganganak ng maaga ay pabayang magulang dahil ako ay nanganak 16 lang ako, girl. At masasabi ko na hindi ako naging pabayang magulang, siguro nasa personality lang talaga ng isang tao. At dahil humihingi ka ng payo, alam kong napakahirap neto pero subukan mo na rin. At base naman sa kwento mo, sobrang bata mo pang naging rebelding anak, yung tipong pala sagot ka na sa murang edad. At hindi yun naging effective sa mga magulang mo kasi lalo ka lang najojomba. Bakit hindi mo subukan na balik ka rin? Siguro try mo naman maging mabait. Yung parang i-reverse natin, i-reverse psychology natin yung mga magulang natin kasi lagi silang war freak, di ba? Ay paano kung maging mabait tayo? Mali mong bumait din sila. Pero kung wala pa rin talab, kung nagpaka-anghel ka na, ay bumukod ka na, total may trabaho ka naman na. Maganda naman kasi yung trabaho ni Sender, hindi ko lang masyadong nabanggit kanina kasi ang haba ng kwento niya. At hindi mo kailangan magpabuntis sa jowa mo para lang makabukod ka. Pwede ka naman bumukod kasi nasa tamang edad ka na. Mali mo, di ba? Pag iniwanan mo yung nanay mo, mamiss ka niya, tapos magbago na siya, di ba? Walang imposible. At isa pang mapapayo ko sa'yo ay sobrang powerful ng pagdadasal dahil kahit gaano pa kabigat yung nararamdaman mo, gagaan yan. Hindi man matupad lahat ng mga wish natin sa dasal natin, at least kahit papano gumagaan yung kalooban.